Ika-108 kabanata sa pagpapatuloy. Ang parehong panig na kanina pa nanonood ng may kaba ay nakalimot magsalita ng sandali. Wala sa kanila ang inaasahang matatapos agad ang tunggalian. Na napasabi ang ating bida habang nasa lupa ang ulo ni Wu Chunmyong na kung tapos na daw ang kanyang pagsasalita, kung ganun mamatay na daw siya. Na napasabi naman ang isang ito na hindi daw ito maari. Ang hayop na yon. Na nakangiti naman ang grupo ng ating bida na napasabi pa si Mubi na tulad daw ng inaasahan sa ating squad leader. Wala daw awa niyang pinatay ito. Napasabi naman si Baekhyaya na second cousin. Siya daw ay mas lumakas pang muli. Na tumatawang sinasabi naman ni Fist Emperor na tulad ng inaasahan kay Song Wumoon. Napakahusay na binata. Tumalikod siya at sumigaw ng malakas, nanalo tayo. Nanalo ang batang bayani si Song. Sugod at ubusin ang mga bastardo ng Black Bull Gang. Sa pinakamataas na antas ng moral, ang mga mandirigma ng Justice Coalition ay dumagsa na parang alon at inatake ang hukbo ng Black Bull Gang na ang moral, sa kabaligtaran, ay nasa pinakababang antas. Sumunod din si Humuon sa mga tropa, kasama ang Windsword Battalion na malapit sa likuran niya. Ang Black Mask Asura, ang pinakamatanda sa 10 Demon Generals, at ang komandante ng hukbo ng Black Bull Gang, ay napamura sa sarili. Nasumugod din ang mga grupo ng Black Bull Gang habang sinasabi na patayin ang mga walang hiyang Justice Coalition na yan. Na makikita ang mga ito na nagkasalpukan na ng kanilang mga sandata. Na sinabi naman ng ating bida kay Mara na sa kaliwa daw niya. Natumugon ito na okay. Napagtutulungan naman si Fist Emperor ng mga ito na napasabi pa na mamamatay daw siya sa kamay nila. Natumugon si Fist Emperor na ang mga 10 Demons Warriors. Nagagawa na ng pagsugod si Fist Emperor sa kanila. Na agad na tinamaan niya ang isa sa kanila. Na napatingin ang ating bida at napasabi sa kanyang isip na hindi ka panipaniwala. Naisipin na kaya niyang patayin ang isa. Sa 10 Demon Warriors sa isang tama lang. Na makikita naman ang kanyang grupo na kanya-kanyang umatake ng kanilang mga kasanayan. Pati na rin si Baekhyaya na tinaga ng espada ang isang ito. At ang mga grupo ng Black Bull Gang ay nagtutumbahan habang tinatamaan ng mga pag-atake. Na napasabi ang ating bida sa kanyang isip habang nakatingin sa kanyang gilid na sa isang iglap, isang ikatlo ng kanilang hanay ang natalo. Kung maipagpapatuloy natin ang ganitong ritmo, tayo ay magtatagumpay. Bigla, may nangyaring ikinagulo ng laban. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang buhay na nakasuot ng magarbo at pulang balabal ang lumipad na parang ibon mula sa malayo. Na ikinagulat ng ating bida na napatingala sila sa langit. At inataki ang likuran ng hukbo ng Justice Coalition. Habang tumatawa ng malakas, hinawakan niya ang namumulang panghampas na may enerhiya nakalagay sa kanyang bewang at biglang hinampas ito ng marahas. Na napasigaw ang mga ito na napasabi na isang sorpresang atake mula sa likuran galing kay Perverted Emperor. Umikot ang mga mata ni Humuon hanggang halos maging perpekto ang bilog sa kanyang nakita. At napasabi siya na ang lalaking yon daw ay si Perverted Emperor. Sumigaw ng malakas si Perverted Emperor habang sinasabi nito na mamatay kayong mga Justice Coalition na mga insekto. Na nagdulot sa mga mandirigma sa paligid niya na bumagsak sa kanilang mga pwesto. At ang kanilang mga utak ay naging sabog. Ang mga nasa malayo na hindi agad namatay sa sigaw ay nahulog pa rin, hawak ang kanilang mga dumudugong tainga. Habang hawak naman ng ating bida ang kanyang tainga, ay napasabi siya sa kanyang isip na napakalakas na inner energy. At raming tao mula sa Justice Coalition ang namatay sa isang iglap mula sa kanyang mga atake. Sa isang malakas na sigaw, ang Fist Emperor, na marahas na bumabayo sa 10 Demon Generals, ay umabot ng 3 kamao ng sabay-sabay at napatay ang 3 sa kanila. At pagkatapos, tinadyakan niya ang lupa at lumipad patungo kay Perverted Emperor na kumitil ng di mabilang na mga mandirigma ng coalition. Habang siya ay tumakbo patungo sa Perverted Emperor ay gumawa siya ng isang suntok, na ito naman ay naharang ni Perverted Emperor na habang tumatawa ay sinabi nito na matagal-tagal na rin daw Fist Emperor. At isang bagyo ang sumiklab sa paligid nila habang ang Fist Aura ay umabot pasulong, nag-iwan ng mahabang bakas. Sinuntok ng malakas ni Fist Emperor ito habang sinasabi na wawakasan ko ang iyong kasamaan ngayon para sa kabutihan ng mundo.
Ang latigo na umabot sa hindi kapanipaniwalang haba upang pumatay ng maraming mandirigma ng koalisyon sa isang iglap ay biglang bumalik sa maikling haba at umikot. Humarang sa kamao ni Fist Emperor. Na sinabi naman ni Perverted Emperor na ang kabutihan ng mundo. Tumigil ka sa kakasabi ng kalokohan. Ang mundo ay sa akin. Ang Fist Emperor at ang Perverted Emperor ay nagsimula ng isang matinding laban na yumanig sa kalangitan. Na ang mga enerhiyang bumabagsak ay tumatama sa mga nasa ibaba. Ang mga mandirigma ng Justice Coalition sa paligid nila ay namatay ng sunod-sunod na parang mga hipon na nahuli sa gitna ng laban ng balyena. Na napasabi ang ating bida na Ginoo Homobok. Ang ating mga tropa ay tumatanggap ng seryosong pinsala mula sa laban ng dalawang iyon. Kailangan nating ilipat ang ating lokasyon ng laban. At pagkatapos ay sinigaw nito na sinabi na buong bilis pasulong. Umusad upang wasakin ang Black Bull Gang. Sa pamamagitan ng pag-usad pasulong, layunin nilang makatakas mula sa labanan sa pagitan ng Perverted Emperor at ng Fist Emperor na umuunlad sa likuran. Ngayon, hindi na lang ito isang tanong ng pagkapanalo sa labanan. Kung ayaw nilang mamatay, wala nang pagpipilian ang Justice Coalition, kundi itulak ang Black Bull Gang gamit ang lahat ng kanilang makakaya. Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip habang inatake niya ang isang ito na maganda. Mas mabuting umusad na lang tayo ngayon kaysa umatras. Saka, makakalayo rin tayo. Sa saklaw ng atake ng Fist Emperor at ng Perverted Emperor. At ang malupit na pagsulong ng Justice Coalition ay nagdulot sa kanila ng malaking halaga. Na sinasabi pa ng mga ito na itulak daw sila pabalik. Na sinabi naman ni Black Mask Asura na buwisit. Sila daw ay naitulak na. Dagdag pa nito na umatras na daw sila. Lahat daw sila ay umatras na. Ang mga nagwaging sundalo ng Justice Coalition ay patuloy na hinahabol ang mga nag-aatras na Black Bull Gang at mabilis na kumukuha ng teritoryo. Mahalagang mapabagsak ang kanilang kalaban sa tuwing may pagkakataon. Na sinabi pa ni Homobok na maliban sa Windsword Regiment, ang iba sa inyo ay humabol sa kanila. Tatapusin natin sila. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng Windsword Battalion, kasama si Wumuon, ay tumigil sa paghabol sa kaaway. At sinabi niya sa kanyang isip na tulad ng inaasahan mula kay Ginoong Homobok. Iniwan niya tayo. At magabang na lang daw sila kung sakaling ang kanilang pag-atras ay isang bitag. Sinabi pa niya sa kanila na lahat daw sila muna ay mag-abang at lahat maghanda para sa mga posibleng pagbabago. At pagkatapos pinanood nila ang laban sa pagitan ng Fist Emperor at Perverted Emperor. Na napasabi si Mubi na ang laban nila ay kamangha-mangha. Na napasabi naman si Peng okay lang ba sa atin na hindi pumunta at tumulong. Na nakatuon na nanunood ang ating bida sa kanila. Na seryosong nanunood ang ating bida na sinabi niya na sino daw ba ang tutulungan nila. Magiging hadlang lang tayo sa Fist Emperor kung makikialam tayo ngayon. Na sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip na nakakaisip na ako ng maraming bagong teknik sa pamamagitan lang ng panonood sa laban nila. Dagdag pa niya sa isip habang naglalabas siya ng enerhiya na ang enerhiya ng Unbreakable Celestial Master's Immortal Art sa loob ng aking katawan ay kumikilos. Ang damdaming ito. Ito ba ay kasiyahan ng takot? Nang biglang may sumigaw na ito daw ay isang patibong na ikinagulat nila sa kanilang narinig. Na napasabi si Mubi na. Tumingin daw sila doon. Na makikita ang grupo ni Homobok na napapalibutan na napasabi pa ito na ang mga hayop daw na ito ay gumawa ng isang pag-ambush. Dagdag pa niya na makikita ito na ang mga buwisit na ito. Alam nilang gumawa ng maruming taktika. Na tinawanan lang siya ng mga ito at sinabi na mga hangal kayo. Mamatay na lang daw sila. Na makikita ang muka ng ating bida na napasabi siya sa kanyang isip na ang mga bastardo ng Black Bull Gang na ito. Sila ba ay isang hakbang ng maaga sa plano ni Sir Homobok? Makikita ang laban ng dalawa na sinabi ni Fist Emperor na nakikita kong patuloy ka pa ring lumalaban gamit ang mga hindi marangal na taktika, Perverted Emperor. Ngunit, ang aming Justice Coalition ay hindi kailanman matatalo sa pamamagitan lamang niyan. Na nakangiti lang ito sa kanya tila nangaasar. At pagkatapos ay sinabi nito sa kanya na napakabobo daw niya. Sa tingin daw ba niya dito na ito magtatapos? Na makikita ang muka ni Fist Emperor na sinabi niya na naiinis na ano. At dito na po nagtatapos ang ika-108 kabanata.
Ika-109 na kabanata sa pagpapatuloy. Walang ideya ang ating bida kung kailan o sa anong punto na isolate ang mga tropa ng pamilya Baek sa gitna ng labanan. May posibilidad na ang lahat, kahit si Yeye, ay maaaring patay na. Sa kabutihang palad, matapos tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya sa loob ng ilang sandali. At malakas na nagpakawala ang ating bida ng enerhiya na tumapos sa mga miyembro ng Black Bull Gang. Ang isipin na hinabol nila ang kalaban hanggang dito. Sinabi niya kay Yeye, "Paano ka nagkamali ng ganito?" Dagdag pa ng ating bida sa kanya, "Naiwan niyo na sa akin ang lugar na ito. Dalhin ang mga sugatan at umatras na." Nananlaki ang mata ni Baek Yeye na napasabi na ngunit. Na sinabing muli sa kanya ng ating bida na sa ngayon, ang buhay mo at ang mga buhay ng mga miyembro ng ating pamilya ay mas mahalaga. Malamang, sinusubukan ni Yeye na makamit ang malalaking tagumpay para sa pamilya. Pakiramdam niya kailangan niyang makamit ang marami upang maging pinuno ng angkan sa hinaharap. Na naiinis na nakatungo si Baek Yeye at sinabi na pangalawang pinsan. "Nawala ko ang tiwala mo. Hindi ko man lang napansin ang mga bitag ng mga hayop na yon." Sa wakas ay nakita ni Humuon ang Black Bull Gang na nakapaligid sa mga tropa ng pamilya Baek. At lumingon siya at sinabi kay Baek Yeye na hindi daw ito kasalanan niya. Mabilis na asikasuhin na lang daw niya ang mga nasugatan. Na makikita ang muka ni Baek Yeye na naiinis sa kanyang sarili na tumugon ito na okay pangalawang pinsan. At pagkatapos ay sinigaw niyang sinabi na ang pangalawang pinsan ang magbibigay proteksyon sa atin. Ilayo ang mga nasugatan mula sa bakbakan. Na makikita ang muka ng ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na sa tingin ko, parang mga nasa 300 silang lahat, tama ba? Na mabilis silang sumugod na sinabi pa niya na sige na, Mara. Umaasa akong muli sa'yo. Natumugon ito at sinabi sa ating bida na okay. At biglang lumitaw ang 5 ghostly scholars. Dahil hindi sila bahagi ng 10 Demon Generals o ng 24 Ghost Generals, ang kanilang paglitaw ay patunay ng reputasyon ng Black Bull Gang na puno ng mga eksperto sa Transcendent. Na sinisigaw pa ng mga ito na ang hayop na yon siguradong si Song Humuon. At mamatay daw siya. Na napasabi si Mara sa ating bida na ang mga hayop daw na yon ay malalakas. Natumugon ang ating bida sa kanya na sa tingin nga daw niya. Hinawakan ng ating bida ang kanyang dalawang espada habang sinasabi niya sa kanyang isip na ngunit. Malalakas din daw naman sila. Pinaghatian nila ang 5 kalaban na ang isa ay hinarap ni Mara at ang 4 ay hinarap ng ating bida na sinabi pa niya sa kanila na. Paano kayong grupo ng mga tulisan ay nagbihis bilang mga iskolar? Natumugon ito at sinabi sa kanya na wala kang pakialam dyan. At mamatay na lang daw siya. Nilagyang ng enerhiya ng ating bida ang kanyang 2 espada. At itinira niya ang Storm Fury sa mga 5 ghostly scholar. Na pinagsama naman ng mga ito ang kanilang enerhiya na tinatawag nilang 5 Ghost Sword Energy na hinarang ang tira ng ating bida. Na makikita ang malabagyong enerhiya sa ere na nagsalpukan na kumakalat sa ibaba na tumatama sa mga ito. At pagkatapos ay napatumba ang mga ito na hindi kinaya ang enerhiya ng ating bida na napasabi pa ang mga ito na ang buwisit na lalaking iyon. Na makikita naman ang ating bida na malalim na huminga. At sinabi sa kanila na ngayon, gawin daw nila ulit ito. At ibigay na daw nila ang lahat ng makakaya nila. Na sinabi ng 5 ito na hindi daw ito maari. Napakahalimaw naman ng hayop na yon. Paano niya nagagawa na itulak tayong lahat na 5 pabalik na ganito? Na sinabi naman ng isang ito na naiinis na 2 na lang sila, tiyak na mapapatay natin sila sa pagkakataong ito. Na nakangiti ang ating bida na tumugon sa kanila na talaga daw ba? Sa palagay daw ba nila 2 lang talaga sila? Na napasabi ang isang ito na naiinis na ano? Nang biglang lumabas si Rami na pinangpas lang sila. Na mabilis na kumilos ang ating bida at sinabi niya sa kanyang isip na nawasak na ni Rami ang kanilang pormasyon. Ngayon na daw ang kanyang pagkakataon. At pagkatapos ay mabilis niyang hiniwa ang mga ito sa katawan na makikita ang talsikan ng dugo sa mga ito. Na napatingin ang kaharap ni Mara sa mga ito na napasabi na brothers. Na mabilis namang papalapit si Rami sa kanila. Nasabay nilang pinatamaan ito na ikinasigaw nila ng sakit. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida sa kanya na salamat Rami at Mara. Natumugon si Rami at sinabi na tulad ng inaasahan mula sa ating leader.
Alam mo ng eksakto kung ano ang aking pinaplano. Na makikita naman si Mara na walang emosyon ang muka na nakatingin lang sa ating bida. Habang nakatingin sa kanyang gilid na sinasabi niya ayos. Kasama ang Windsword Regiment, pantay na tayo ngayon. Ipakita natin sa mga hayop na iyon na wala silang silbi sa kanilang mga bitag. Nagulat ang ating bida na napatingin sa naghihingalong kalaban na sinabi nito na hangal. Akala daw ba niya ay nalaman na niya ang kanilang bitag? Dagdag pa niya na mula sa simula, isa lamang ang aming layunin. Nananlaki ang mata ng ating bida na nakatingin dito at sinabi na ano. Na sinabi ng lalaking ito na nakangiti pa na malapit ng mamatay. At iyon daw ay ang alisin ang inyong tanging suporta muna. Na napasabi sa isip ang ating bida na ang aming tanging suporta. Hindi daw ito maari. Na mabilis siyang napatingin kung asaan si Fist Emperor na sinabi niya sa kanyang isip na kaya ang aktwal na bitag na itinayo nila. Hindi dito, kundi roon kung saan naroroon ang Fist Emperor. Tumatawang makikita si Perverted Emperor na sinasabi nito na napakabuting sitwasyon na kinaroroonan mo, Fist Emperor. Mula sa simula, ang aking layunin ay panatilihin ka sa lugar na ito. Sinabi sa kanila ni Fist Emperor na Blood Cloud Black Spike Squad. Kayong mga walang hiya kayo. Dagdag pa niya na kaya't ang ambush sa kabila ay dapat na isang pang-akit, hindi ba? Tumatawang sinabi sa kanya. Ni Perverted Emperor na naging manhid ka na, kaya hindi mo na ito napansin, Fist Emperor. Tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Plano ko lang sanang itali ang mga paa mo pero pinigilan mo ako sa pamamagitan ng pagputol sa mga yon, ano? Na makikita ang ating bida na sinabi niya sa kanyang isip na nararamdaman ko ang nakamamatay na ki mula sa direksyon ng Fist Emperor. Dagdag pa niya sa isip na ang tanga ko. Bakit hindi ko ito napansin ng mas maaga? Na mabilis na tinadyakan niya ang lupa habang sinasabi niya na iwan niyo ang lugar na ito sa Windsword Squad. At sasama kayo sa akin, Windsword Regiment. Na napatingin sa kanya ang grupo niya nang mapakinggan nila ito at sinabi na tara na. Ang leader daw ay tinatawag sila. Pinasugod ni Perverted Emperor ang kanyang mga alagad habang sinasabi na mga hangal na hayop. Pupunta ba kayo para iligtas ang Fist Emperor? Huli na para dyan. Dagdag pa niya na Blood Cloud, Black Spike Squad. Patayin ang lahat ng hayop na yan. At isang hugis kamaong enerhiya ang tumama sa isang miyembro ng Black Bull Gang. Na ito ay bumagsak sa harapan ni Fist Emperor na putol ang dalawang paa. Napalingon naman si Perverted Emperor habang tumatawang sinabi sa kanya na mukha kang kawawa habang nagpupumilit ng ganyan matapos maputol ang parehong paa mo. Dagdag pa niya na ang lahat ay tapos na ngayon. Naglalabas ng enerhiya si Fist Emperor habang nangangalit ang ngipin na sinabi niya na itikom daw niya ang madumi niyang bunganga. At hindi pa tapos ang lahat dito. Na makikita siyang naglabas ng matinding enerhiya na lumiliwanag ang mata na sinabi pa niya na siya daw ay si Fist Emperor. At dito na po nagtatapos ang ika-109 na kabanata.